Isang mapagpalang gabi po sa inyo. Kamusta po ang buong araw ninyong lahat? Kamusta po ang paglakad ng may kapayapaan o yung mamuhay po ng may kapayapaan? Kamusta po yung mga puso? Kamusta po yung mga na-encounter niyong tao ngayon? Naging peacemaker po ba tayo? No? Or naging mapagpasalamat ba tayo sa Panginoon sa lahat ng mga natatanggap natin o ginagawa natin sa Kanya? No? Kaya ngayong gabi po, pagpatuloy po natin ang pag-aaral sa Colossus 3:15. Ito po ay nagpapaalala na tayo po ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa. Okay po ba? Sige po, bago po tayo mag-umpisa tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buong araw na ito. Salamat sa lakas, sa kapasidad na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon, upang magtrabaho, upang gawin po ang mga dapat namin gawin para sa aming mga pamilya. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon bago po kami magpahinga, na kayo pa rin po ang aming iniisip at dinadala hanggang sa aming kapahingaan. Kaya Panginoon, i-restore niyo po yung mga lakas namin para sa kinabukasan. Pagpalain niyo po ang mga gagawin pa namin ngayong gabi. Salamat Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. No? Sa pagtatapos po ng ating araw, no, kailangan po magtapos rin po ito sa salita ng Panginoon at manalangin makipag-usap sa Kanya. No? Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ulit ang Colossus chapter 3 verse 15. Sabi dito, paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng may mapayapa, at dapat din kayong maging mapagpasalamat. May tanong po ako sa inyo, kayo po ba yung tipo ng tao na sa lahat po ng bagay ay nagpapasalamat sa Panginoon? O kayo po yung taong request sa Panginoon, pag natanggap niyo na po, nakalimutan niyo na po ang Panginoon? No? Na feeling po natin, pag na-achieve na natin yung mga bagay na na-achieve natin, okay na, wala nang thank you Lord, wala nang kahit ano, no? Ako marahil dumaan po ako sa stage na yun, pero ngayon, nung na-realize ko kung kaano kalaki po ang ginawa ng Panginoon at kaano niya po iningatan ang puso ko po, ang lahat, ang buhay ko, at yung sinakripisyo niya po sa akin, kaya po sa maliliit na bagay, natuto po ako magpasalamat. Marahil hindi po ako nakokontento pa sa mga bagay na meron ako, pero ang Panginoon po ay talaga napakabuti po sa buhay ko. No, sa buhay po nating lahat. Hindi lang po sa buhay ko. Pero hopefully po, nakikita po natin yun. No? At hopefully po, hindi po tayo nakakahanap ng kapayapaan lamang sa mga material na bagay, kundi sa mga bagay na ginagawa sa buhay natin ng Panginoon. No? Okay? No? Sa pagtatapos po ng araw na to, balikan po natin balikan po natin kung paano natin maipapamuhay ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin. No? Ang ganda po kasi ng paalala po sa atin ng Colossus, kumbaga inuutusan po tayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Marahil may pagkakataon po sa buong araw po natin ito o nitong nakalipas na linggo, nasubok po yung pasensya po natin o nagkaroon tayo ng kaalitan sa iba. Ngunit bilang bahagi ng iisang katawan bilang bahagi ng katawan ng mananampalataya, dapat tinataguyod po natin ang kapayapaan. Hindi po ito madali, no? Hindi po madaling maging peacemaker. Hindi po madaling makipagkaibigan, lalo na sa mga taong ang hirap kaibiganin o ang hirap mahalin. Pero tayo po ay tinawag ng Panginoon upang magmahal, dahil tandaan po natin, tayo rin po, iisa po tayo sa mga taong hindi po karapat-dapat sa pagmamahal, pero minahal niya po tayo. Nagsakripisyo po siya para sa atin. At ano pong karapatan natin na hindi po ito gawin sa kapwa natin, no? Huwag po kayong mag-alala. Sinasabi ko nga po sa inyo, hindi po to madali. Ngunit kapag pinili natin magpatawad, magpakumbaba at magpasalamat,
mas na ipapamalas po natin ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Maniwala po kayo. No? Kailangan po natin matutunan yung unang-una, magpakumbaba. Pangalawa, magpatawad at magpasalamat sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng lakas na gawin ito, no? Sa bawat araw. No? Okay po. Mga tanong po na pwede nating pagbulay-bulayan ngayong gabi bago po tayo magpahinga. Paano mo nakita o naranasan ang kapayapaan ng Panginoon Jesus sa araw na ito? Nakaranas po ba kayo ng kapayapaan ng Panginoon Jesus sa araw na to? Meron bang pagkakataon na dapat humingi tayo ng tawad at magpasalamat? Ayun na nga po, may mga bagay po bang ginawa ang Panginoon? May mga bagay po ba kayong ginawa na dapat yung idulog sa Panginoon at ihingi ng tawad? No? Konklusyon, ang kapayapaan ng Panginoong Jesus ay hindi natatapos sa bawat araw. Ito ay dapat patuloy natin pinaiiral sa ating buhay. Kaya bukas po, simulan muli natin ito sa isang puso na puno ng pasasalamat. No? Dahil pag ginawa po natin to, patuloy po yung kapayapaan ng Panginoon, lalong nakikita sa buhay natin. Okay po? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po kami kung may pagkakataong hindi po namin na ipamuhay ang inyong kapayapaan. No, nais po namin magpatuloy sa pagkakaisa sa kapayapaan at talagang patuloy na magpakumbaba, no, sa harap niyo, Panginoon, upang makita pa po yung inyong puso kung paano po kayo nagpatawad. Ganoon din po sana kami magpatawad. Paano po kayo nagpakumbaba sa iba, ganoon din po sana kami magpakumbaba. Kaya Panginoon, baguhin niyo po ang puso ng bawat isa. Huwag niyo pong hayaan na yung dating alitan ay maging alitan na hanggang sa ikamatay po namin. Kung hindi, itong alitan pong ito ay pansamantala lamang at magkaroon po kami ng kapayapaan sa bawat isa, lalong-lalo na po sa loob ng simbahang ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Patuloy niyo pong ipamalas o patuloy niyo pong pairalin sa buhay ninyo ang kapayapaan ng Panginoong Jesus. Amen po. God bless po. See you tomorrow.